as we are studying with our series ng lesson, that how can we evangelize the world powerfully, living victoriously. So, paano natin mahayag ang salita ng Panginoon na may kapangyarihan at namumuhay tayo ng may katagumpayan? So, our lesson is the kingdom of God. It's renewing the mind. Na ngayon, ang tao, yan ang, mga kapatid, mind is now already a luxury. Mental health is a luxury. And what is that? Is peace of mind. Luxury na pala ngayon ang peace of mind. Kasi hindi kayang bilhin ng anumang salapi ang kapayapaan ng isip. So, renewing the mind, the Lord is giving us the power and authority to renew our minds. So, what is that power and authority? It means dominion. When you say dominion, to control, to rule and reign. So, the greatest tragedy on earth is not death, but life without a purpose. Ngayon, sinisigaw na, marami na rin. Sabi ko ba, sa social media, mga influencers, tinatakal na rin nila, nababanggit na nila din ang purpose. Napin mo ang purpose ni Lord. I was told yesterday, or the other day, Friday, that sila Lizelle, nagkaroon sila ng Christmas party nila sa Supreme Court, and may guests sila, may mga celebrity silang bisita. And one celebrity guest it struck them sa sinabi nito, mainit sa Panginoon. I will not mention his name, baka masyado namang ma-lift eh. So, kakabaptize lang last month. Yung buong family niya, nadala niya sa Panginoon, nabaptize siya. Sikat siya na artista. Oh, now, you know who it is. Sabi niya doon kahapon, find your purpose. People were just listening, and then it's strike na, find your purpose. But even then that we are already believers, it comes to us na, ano ba yung purpose ko, Lord? So what is my purpose here on earth? Ano bang purpose sa Tagalog? Gamit. Ano bang silbi ko at gamit sa mundong ito? Walang may gusto na walang silbi ang buhay. Tama ba? Kaya nga pag may sakit kaya ko to, ako na bahala, kaya ko na yan. Lalo yung may mga edad, ayaw niya nang walang ginagawa. Kasi bakit? Ang pakiramdam nila at ang kaisipan nila, wala na silang gamit, wala nang silbi, pampabigat na. So the same thing, our purpose sa buhay ng mundong ito na binigay na Diyos, ano ba yung gamit natin sa mundo? Bakit tayo binubuhay ng Diyos araw-araw? Ba't tayo ginigising? Dahil ba sa mga pangarap, sa mga plano? Dahil sa pagpapala, sa himala? Yun ay mga bunga na lamang nung ating paggamit, ng ating purpose. So, let's know and find and understand our purpose. Okay, ano nga yung isang bagay sa katawan na pag nadisiplina? The tongue. And what is the tongue? The tongue? The taste. And what is that? Ano yun? Food. Pag hindi masarap yung pagkain, ayaw kumain. Pero pagka masarap ang pagkain, tapos hindi hihinto. Kahit busog ng sarap, gusto ko pa, pero hindi nakaya ng tiyan ko No, the appetite. Now, sabi nga, ulitin ko lang, let's always have a review Sunday after Sunday so that we will be refreshed. So, anong yung dopamine? Dopamine versus cortisol. Pag mataas si dopamine, walang stress. Okay? Payapa, happy, peaceful. Okay? Pero, pag si dopamine bumabagsak, tumataas ang cortisol. Sa babae at sa atin, malaman mo ang cortisol sa tao. Pag mataas ang cortisol niya sa katawan niya, pag puffy ang face, mataba ito. Malaki yung mukha. Bilog. No, puro fats. So pag mataas si cortisol, bagsak si happiness, puro stress. So dapat pala, puro si dopamine. But the thing,
Hindi siya makontrol in the sense na palagi na lang dopamine. Pero mas madalas naman ang cortisol ang mataas kaysa sa dopamine ang mataas. Kasi bakit? May kailangan ayusin sa katawan. So, what are the best ways to lessen and lower cortisol? Kasi may mga effect. Ang isa doon is exercise. It helps balance on sugar. Cortisol, one reason of high cortisol is number one, consumption of sugar and fats. Too much consumption of sugar and fats. Yung labis na labis. Diba? Kumain na ng ice cream, lantak pa ng cake, lantak pa ng leche flan, lantak pa ng ubi. Diba? Tapos iinom pa ng wine. Ang wine, ang lakas maka-sugar spike. Tapos samahan pa ng lechon. O, diba? Tapos, nabibilaukan, soft drinks ang pangtula. Nice. Okay? So, exercise is one way to balance our sugar, to boost dopamine, to lower stress. Exercise. Para, sabi nga, kailangan magpawisan. No? Exercise is not a means to lose weight. Ang exercise ay para daw sa brain. Para nagpa-function ang brain. Ways of exercise, na simple ways lang ng exercise, di ba? Walking. Okay? Lakad lang. After kumain, tayo. Don't stay. Alright? I will show you kung anong nangyayari sa effect sa brain ng matagal nakaupo. So kahit ako sa trabaho, pag naramdaman ko na, teka muna, 1 hour na ako nakaupo sedentary na ako, I stand up. Kasi bakit? There's a tendency pagka prolonged sit, ano ang effect sa gabi? Pag uwi? Sakit. Naninigas lahat kasi hindi na gumagalaw. Okay? The muscle becomes stiff. Na-stuck. Tapos pag pansin niyo sa mga nagko-computer, pag stress ka, ang sakit dito. Yung ngalay ka, ganyan lang. Kagano. Wala na ng itsura, para kala mo na exorcist na kakagano mo. Kasi yung pain nangangalay na Okay?